Huwag mong ubusin lahat ng naipon mo sa pagpapagawa ng bahay. Okay, Delivers, isang paalala ni Rockstar sa lahat ng mga OFW na galing abroad, umuwi na dito sa Pilipinas, magre-retire na, or habang nasa abroad at may planong magpagawa ng bahay. Reminder ni Rockstar, huwag mong ubusin lahat ng naipon mo sa pagpapagawa ng bahay. Kasi napansin natin, di ba, ang dami mga OFW, pag uwi dito sa Pilipinas, sobrang lalaki ng mga bahay. Palakihan ng bahay. Yung kapitbahay niya malaki, second floor, siya din nagpa-second floor. Yung mga kamag-anak niya may malaking, malawak na bahay, siya din nagpagawa na gano'n. So, hindi po yun ang ating standards. Ang standard natin, yung may bahay ka na, meron ka pang ibang nagagawa na kapaki-pakinabang. So, wag nating ubusin lahat ng pera natin sa pagpapagawa ng bahay. For example, meron kang naipon na 2 million. Hindi ang 2 million na yan, pambahay lang yan. Kailangan may matira. Una-una, may matirang pang emergency fund. Imagine kung lahat ng pera mo nasa bahay, kung merong emergency na nangyari sa atin, anong gagawin natin? Mababaon na naman tayo sa utang. Uulit ka na naman ng proseso, tapos pag naubos ang pera, nagkanda utang-utang, babalik ka na naman sa ibang bansa. Pangalawa, pwede rin tayo dyan maglagay ng savings. Magtira kang savings natin. And third, magtira ka na rin sa ibang needs ng mga pamilya mo. For example, may anak kang magka-college. So, wag mo lahat ubusin ang pera mo diyan sa pagpapagawa ng bahay. Magtira kang pang-college o pampaaral ng 2 o 3 mong anak. And last, kailangan may matira para may pansimula ka sa isang malit na negosyo na magbibigay sa'yo ng source of income. Kung ano yung gusto mong simulan na negosyo, yung skill na meron ka, yung naaral mo habang nandiyan ka sa abroad, maglaan ka ng pera para simulan mo yan. Sa lahat ng mga nasa abroad, di ba mas maganda kung may bahay ka na, may natira ka pa para emergency fund, pampaaral ng anak mo, at meron kang negosyo na magbibigay ng income. Kaysa sa meron kang sobrang laki ng bahay pero wala kang income na darating at namumroblema ka sa pampaaral ng iyong mga anak. Okay? Kaya maging practical tayo. Let's go, let's go. Kape po tayo, kape po.